Gandang araw ho mga kababayan. Ang topic po natin pa sa araw na ito ay tungkol po sa mga appointment po ng ating pagre-renew ng passport. Ito po ay tamang-tama sa mga kababayan natin na mag-i-expire na po ang passport na magre-renew na nasa ibang bansa. Kung paano po ang pag-fill up ng form ng online para sa pagre-renew ng passport. Ito po ay hindi lang po din sa Qatar. Ito po sa buong bansa po kung saan po kayo naroon ngayon. Kahit saan pong bansa kayo naroon ng mga kababayan natin, makakapag-renew po tayo ng passport sa ating embassy po diyan. So, tapusin nyo po ang video na ito at aki po ipapakita ang step by step kung paano pag-fill up ng form na yon. Ang isa makuha nyo ang inyong form na dadalhin pagpunta sa embassy sa pag-renew nyo. Nandito na po tayo sa website ng Embassy of Philippines sa renewal ng passport. I-click nyo lang po itong number 1 na ito, schedule passport appointment via the book appointment link. Click nyo lang po yan. Tapos basahin nyo po ito. Tapos pag naintindihan na po ang mga nakasulat din i-click nyo po yung OK. Tapos ang pipiliin po natin din ay schedule an appointment. So, ano po, basahin nyo po yung mga reminders na nakasulat din and terms and condition. Pag okay na po, naintindihan nyo mga nakasulat din i-click nyo lang po ito ang box din para check na ibig sabihin na naintindihan na po. Tapos, din po sa baba, piliin nyo po ang start individual appointment. Kung kayo mag-isa lamang po, pag grouping po kayo, start group appointment. So, sa ngayon po, isa lang po tayo. So, piliin po natin start individual. So mga kababayan, hindi lang po ito appointment para sa Qatar. Ito po ay para sa buong mundo kung saan po naroon tayo mga kababayan natin, kung saan bansa po sila naroon ngayon. Pwede din po nilang gamitin ang website na ito para pang-renew ng kanilang mga passport. Dahil pag kinlik nyo po ito, lalabas po din yung Asia Pacific, Europe, North America, South America, Middle East. So, pipiliin nyo po kung saan po kayo saang bansa po kayo nadidine. So, kami po ay nasdine po sa Middle East. So, i-click ko po Tapos, country or special administrative region. Click po natin, pamimilian natin. Pwede ko anong nasang bansa po kayo sa Middle East. Sa amin po, nandito po kami sa Qatar. Pipili po natin si Qatar. Tapos, sa site po, ito po ang ating pipiliin. Pero kung iba naman po nakalagay dun sa ating region, kung sa North America o South America po tayo, iba naman po nakasulat din sa site. Pero nasa Doha po tayo, kaya ito. Click po natin siya. Automatic na pong lalabas ang office name po ng embassy din Tapos ang address, tapos ang contact number. Tapos din po, may mga notice pa po din So ating pong basahin po yan. At i-click po natin kung I confirm that I have read and understood and agreed to the above condition. So, i-next po natin after natin mas-check. So, yan po. So, ngayon po ay sa March po ay fully book na po siya. Lipat po natin sa April. Ang April, fully book na din po siya. Sa Mayo po, ayun po, mayroon pong available na slot sa Mayo. Kulay green pa po sila. So, piliin po natin ay 19. Yan. Tapos po, sa time po niya, piliin po natin ang 10. 10. Yan. 10 po ng tanghali. So, after po niyan, i-click po natin ang I'm not a robot. Okay po. So, ngayon, i-next na po natin uli siya. So, ano po siya ay sunod-sunod po din Kita nyo po yung icon sa taas. May nakalagay po ng bahay, yung calendar, tapos personal, yung tao, tapos group, yung parang family, tapos yung mga details nyo po. So, nandito na po tayo sa ating personal details. Ayan po, personal information. So yun po, may mga notice po din Basahin nyo na lang po ito. After nyo pong mabasa, i-checkan nyo na lang po ito. Tapos
lagay po kayo ng inyong cellphone number ay gamit nyo din yung inyong sasagutan nyo lang po yung may mga asterisk pong kulay pula. Yun na po ang inyong sasagutan, yung mga kumbaga important details lang po talaga. So sa mobile number po, ito po ang ating lalagay. For example lang po tayo kaya kung anong number na lamang. So ito po ang sa din po sa Qatar. Include daw po ang 974. Yan po. So sa email address po natin, ilagay po natin ang email address ay so yun po ang email ad natin. I-confirm po natin ang email ad. So mga kabayan, ito po'y hindi po talaga tunay na email ad po. Pagdating po nito sa dulo, atin pong i-erase na po siya. I-cancel po natin kasi hindi naman po talaga tayo tunay na mag-apply. Pero ako'y kabayan, nakapag-apply na po talaga ako. Meron na po akong appointment ngayon. Sa April po ang aking appointment. So ito po'y gumawa lang po ako ng isang example para po sa mga kababayan natin na nahihirapan din po sa pag-a-apply po sa mga appointment na garne. Sana ito'y makatulong po sa inyo. So sa last name po, ilagay po natin ang Agustin. Sa given name po, Kevin. Basta yung po mga naka-asterisk na kulay pula lang po ang ating lalagyan. So sa birthday niya po ay ito si January. Lagyan natin ng 5. Lagyan natin ng 1989. Male. Tapos civil status, single. Birth legitimate. Country of birth, Philippines. Province, Batangas. Municipality, Batangas City. Ayan po. So yun po ang ating personal information. Nakasulat na po din I-next na po natin. So nandito na po tayo sa family information. So ilagay po natin din ang last name ng ating ama. Yan po. Yan. Tapos Philippines. Mother name. Diyan yung ang ilalagay niyo po din yung apelyido ng inyong ina nung siya'y dalaga pa po. So ilagay po natin ay De La Cruz. De La Cruz. Ito po. Ang given name po niya ay Samantha De La Cruz. Tapos Philippines. So yun po. Ari po ang ating information para sa ating family. Nilagay po natin ang pangalan ng ating ama at saka ating ina na kung ano po yung kanyang apelyido nung siya'y dalaga pa. So after po nun, i-next po natin. So ngayon po ay nandito na po tayo sa type, application type para po sa ating application information. So ang application type po natin, magre-renew po tayo.
So i-click po natin ang renewal. Kung bago lang po kayong kukuha ng passport, new din po ilalagay ninyo. Pag nawala pong passport mo, lost po ang pipiliin. Pero tayo po i-renewal, kaya renewal po tayo. Tapos yung old passport number po natin, isusulat din po natin din ayun naman po hindi tunay, so kahit ano na lang po ang ating ilagay. Yan po, date issue, ito si January 22, natin ng 17. So ilagay po natin pala, ilagay natin ng October 22, October 22 2017. Issue authority EFA NCR Central. So and po basis of Philippine citizenship, birth po tayo. Yan po. Foreign passport holder, no? Emergency contact, ilagay nyo po din ang emergency contact person nyo. Natin. Yan po. Tapos yung number po niya sa Pinas. Yung number niya po sa Pinas ang ilalagay nyo po. So ito po ang contact number. Atin po tatanggalin ang 0. Gagawin po natin ng 63. Ayan po. Kung after nyo po may lagay ang country code po ng Pilipinas, check nyo po uli ang inyong sinilagay din kung tama po lahat. Kung tama naman po, ine-next nyo na po siya. Next. So mga kabayan, nandito na po tayo sa final na natin. Ilagay po natin ang complete address din kung saan po kayong bansa naroon, kung saan kayong lugar sa bansang yon. Ilagay nyo po ang address nyo po. Tapos Alcor, tapos sa Qatar. Yung occupation nyo po, kung anong trabaho nyo po din lagay po natin ay electrical technician. So ito po din po hindi naman po nakalagay na red asterisk tong office number, office address, wala naman po nakalagay. So i-click po natin ang next. So ari po mga kababayan, ang mga information review, i-reviewin nyo po kung tama po lahat ang inyong mga isinulat, mga nilagay nyo po din para malaman po natin. Kung may mali naman po, pwede po natin siyang i-edit po din sa ito, pwede po siyang i-edit. Pag tama naman po lahat ang nakasulat din sa ating review na details na ito, check nyo lang po ng I'm not a robot. Tapos i-check nyo po yung box din sa gilid. Yes, basahin nyo po lahat yan. Tapos pag okay po lahat yan, click nyo lang po si confirm. Pero sa ngayon po ay hindi naman po tunay ito. Kumbaga pinakita ko lang po ang halimbawa kung paano nagpipil up po nito sa appointment online para sa ating lahat ng mga kababayan natin na gusto mag-renew ng passport sa ibang bansa, kung saan bansa sila naroon ngayon. Ginawa ko po ito para sa inyo, para makatulong naman po ako ng kahit papaano.
Ano po yung mga kababayan ang matatanggap yung email pag tapos yung i-confirm yung last part na yon sa inyong review ng inyong information. Ano po yung matatanggap yung email. Din ninyo po malalaman na okay na po ang inyong date na in-apply para sa inyong appointment ng passport renewal. And then din ninyo na po i-click ang confirmation niyo po sa inyong booking. Click here to confirm your booking. Yan po. Pag kinlik nyo po yan, lalabas na po din eh. Yan. Tatype nyo lang po ang inyong appointment code, tapos yung email address nyo po, tapos check nyo po ulit ang I'm not a robot, tapos view details. So yan po, makikita nyo po ang details nyo po doon. Kung ano po yung inyong at saka mako-confirm nyo po, mako-confirm po nila na accept nyo po yung inyong booking na in-apply. Tapos para hindi po mawala o ma-cancel. So yun lang po. After nyo pong ma-confirm sa website na yon, at alin naman po yung email na darating sa inyo. You have successfully confirmed your passport appointment booking. So alin po siya. Following details, nalagyan po lahat ang details ng inyong appointment. Ayan po. Yung mga inyong appointment code. Yan. Yan po. Ang mga darating, ang padalawang email sa inyo. Tapos, andito na din po ang inyong PDF na papaprint nyo po. Tapos, inyong pipilapan. So, ito din po ang inyong dadalhin. At saka itong feedback na ito, yung inyong kung anong feedback nyo sa kanilang online assistant. So yun na nga po mga kababayan, ganun lang po ang pagpipill up ng ating form sa pagre-renew po ng ating passport. So sana po yung video na ito ay nakatulong po sa mga kababayan natin kung paano pagre-renew ng passport by appointment sa online. Kung din po sa Qatar, nasa around 240 o 230, something like that po. Magdala na po kayo ng 300, siguro may sukli pa po kayo para sa ating mga kababayan na magre-renew din sa Qatar. Para sa mga kababayan naman natin sa ibang bansa na magre-renew, ay tanungin nyo po kung magkakano ang magiging cost ng inyong pagpapa-renew ng inyong passport para paghandaan nyo po ang pera na inyong gagastusin doon. So mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa video kong ito. Hanggang sa muli po nating mga information na ibibigay para sa inyo. Bye!